Hi, I'm Ro, member of Wisdom Church of Manila. Before coming to Wisdom Church, my almost 4-year relationship ended with Cleon's father. And I was struggling with unforgiveness, resentment, bitterness, anger. I was invited to Wisdom Church of Manila by Balite family. Attending sa Wisdom Church, ang dami ko natutunan. Natutunan ko na yung unforgiveness pala is, blessing blocker. It holds yung blessing na makapunta sa life ko. Nung nag-attend ako nung spiritual warfare last year, 2024, nagulat na lang ako na habang nakikinig nung bootcamp na yun, I was smiling. And then na-realize ko na ito na yung church ko. Na-feel ko talaga na nafe-feed yung spirit ko ng Word of God. I felt hungry. So ginawa ko, pinanood ko almost lahat ng teachings na nakalagay din sa my YouTube channel ng Wisdom Church. During that time, I was still struggling with anger and sobrang bigat na unforgiveness to the point na nagsasuffer na ako. Parang ang dami ko pa rin question na parang, Lord, bakit ganito? Sobrang grabe na yung sufferings ko na to the point na, Lord, ayoko na kasi grabe nag-aaway talaga kami when it comes to co-parenting. Hindi talaga siya mag-work. Ang dami niyang hurts, ang dami niyang wounds na ginawa sa akin na hindi ko talaga ma-let go. Parang pag forgive ko siya, parang mawalan ako ng justice. Parang ayoko, parang gan. Pero sabi ni God, forgive ko lang siya. Pag na-forgive ko siya, magiging free din ako. Marireceive ko lahat ng blessings ko, yung love, yung unforgiveness ko na to, yung anger ko, yung resentment ko towards Cleon's father. Yun yung nagbablock for me to experience yung blessings ni God for me to have abundant life, abundant in finances, abundant in everything. So ginawa ko, para sabi ko, sige Lord, ayoko na, tama na. Mag-o-obey na ako. Dineclare ko every day. Kasi sabi ko, Lord, I forgive this person. I forgive whatever yung ginawa niya sa akin. Tapos hindi pa ako nakontento, sinulat ko pa yung name niya sa sticky notes. Tapos dinikit ko siya doon sa wall kung saan lagi ko siya makikita. Nakalagay doon, I forgave, tapos yung pangalan niya. So everyday ko lang siya ginagawa at nag-speak ako ng blessings. Kahit ayaw ko, labag sa kalooban ko, I decided na i-forgive na tong person na to. And then, naka-receive ako ng leading sa Holy Spirit na bilan siya ng cake yung father ni Cleon. Nakita ko sa vision na pinagpe-pray namin siya ni Cleon, nagle-lay hands kami sa kanya and nagpe-pray over. So parang noong hesitant ako pero ginawa ko siya. Pinag-pray ko siya. Sabi ko, mag-pray ka namin ni Cleon. Right after that moment, na-feel ko na yung peace. Na-feel ko na parang literal na freedom. Wala na akong nararamdaman ni kahit katiting na 100%. During that time also, I was also struggling with being a single parent. Sobrang hirap na parang, Lord, kaya ko ba? Ako lang yung mag-isa. Kaya ko ba, Lord, na magtrabaho ako every night? Ako lang yung mag-aalaga ng anak ko and then I have to sleep pa. Pero ang ginawa ko, dineclare ko, sabi ko, Lord, ikaw yung husband ko. Ikaw yung totoong father ni Cleo. Whatever shortcomings na biological father ni Cleo, ikaw yung mag-feel. And then true enough na, parang hindi ako makapaniwala, parang looking back, na na-survive ko siya. Everything, lahat ng naranasan ko literal na si Lord yung husband ko. Siya yung nag-feel lahat ng imposible. Lahat posible sa Kanya. Lahat ng pwede kong maisip sa Kanya, kaya niya palang gawin. Hindi pala siya limited. Nung na-experience ko yung love niya, na-experience ko yung love na walang katulad, love na hindi kulang. Isa sa mga breakthroughs ko, lagi kong hinahanap ngayong attention sa ibang bagay, sa ibang tao. Meron na ulit ako parang kapalit after past relationship. Pero ngayon, magto 2 years na akong single. And I'm proud to say na lahat si Lord yun. Yung security ko, yung love, yung validation ko, lahat yun nakuha at binigay ni Lord for me. So guys, kung gusto nyong ma-experience si Lord in a different level, kung gusto nyo siya ma-experience in a different way and to know Him more, come to our church, Wisdom Church of Manila. See you!